Okay, so welcome po sa ating class about stock market and mutual fund investing. So it is especially designed po para sa mga baguhan po natin sa investing ng stock market and mutual funds. Okay? So magpapakilala po muna ako. I'm your speaker. I'm Lynn Burton po. Isa po akong Associate Financial Planner, registered po under RFP or Registered Financial Planner of the Philippines. Ako din po ay licensed financial educator. So, isa din po ako sa mga SMDs or Senior Marketing Director po here in IMG or International Marketing Group. And actually, I'm doing this financial advocacy for the past 7 years. So, 7 years na po tayo in the financial industry. And before po ako napunta dito sa financial industry, 'di ba? Isa din po ako dati na finance assistant. So ako po ay accountancy graduate and isa po ako, yung pinaka last work ko po is a finance assistant sa isang development corporation. But now, fully pledged na po tayong ginagawa po yung pag-educate talaga sa mga kababayan po natin. And ayan, ipakilala ko po sa inyo ang ating company. Ang IMG po or International Marketing Group ay isa sa mga pinaka malalaki at fastest growing financial services in the Philippines, here in the Philippines. Ang pinaka-goal ng kumpanya ay makapag-assist sa mga gusto pong makapag-achieve ng financial security through financial education. Here in IMG is just like a school para lang po tayo nag-aaral dito about our finances, and ang goal po natin dito is kapag natutunan natin siya, let's execute it, and may mga partner companies po kami kung saan pwede po nating i-execute yung mga natutunan po natin like in the mutual funds, 'di ba? So yun yung goal natin, matutunan paano ako makapag-invest sa mutual funds. Ano yung mga companies kung saan ako pwede maglagay. So dito po no, ituturo po namin 'yan. And pinaka-goal po ng IMG is to educate 30 million families po by year 2030. And currently po no, we are already 12 uh, 12.5 million, and congratulations dahil kasama ka na po dyan. So mamaya po we will give you free gifts, and i-message nyo po ako or yung taong nag-send sa inyo ng video ito para po maibigay po namin yung mga free gift po namin sa inyo. And we really are advocate of financial education. Kaya po naniniwala kami, financial education, it's not an option. It's already a necessity. Kailangan po ito ng bawat pamilyang Pilipino. And our belief nga po, no, is incorporated dito sa librong ito. So lahat po ng sinishare po namin ay natutunan din po namin. That's why napaka-generous po ng company kasi lahat ng mga taong gusto ring matuto, talagang sinishare po namin ito. It's not already a secret, di ba? Hindi na siya sikreto. Kasi gusto po namin lahat tayo ay ma-educate kung saan po natin pwede ilagay yung ating pera. And ang mga sumusuporta po sa atin pong financial literacy campaign, kasama po dyan si Sen Rafi Tulfo, di ba? Isa po siya sa mga advocates natin about financial literacy, lalo na po sa mga OFWs, di ba? Ang goal natin sa kanila, makauwi po dito sa Pilipinas na may sapat na ipon and hindi na babalik ng ibang bansa para po mangamuhan, di ba? And kung kilala nyo din po si Brother Bo Sanchez, isa din po si Brother Bo Sanchez sa mga kasama po natin na nag-advocate ng financial literacy, at isa po siya sa mga nag-author dun sa ating libro, 'di ba? And personally po, no, because of Brother Bo Sanchez, dahil po sa kanya nakilala ko po ang IMG, and isa din po siya sa mga IMG members po, 'di ba? So proud, 'di ba? Be proud na kasama po tayo sa community natin in IMG. And syempre, isa din po sa mga ambassadors natin si Miss Corina Sanchez, and marami pa po tayong mga celebrities and mga public servants po na kasama na po dito sa ating community. Okay? And why do we really teach financial literacy? Bakit nga po ba? Number one po dyan, the rule of money is changing. Nung mga una-unang panahon, di ba? Mga 1990s po o tsaka 1980s po, no?
So, kung titignan po natin, yung pera po natin, most of us, nilalagay sa bangko, tama? Kung sa bank po natin yan noon nilagay, mataas po ang interest rate. Kung titignan natin, nasa mga 20%. Pero kung yan po, i-apply pa rin po natin ngayon, hindi na po siya okay. Why? Kasi ang mga bangko po natin ngayon, nagbibigay na lang ng less than 1%. Diba? Hindi na po siya practical kung ang goal natin mapalago yung pera natin. That's why we really need financial education. Matutunan natin saan natin pwede ilagay yung pera po natin, kung saan po siya mas lalago pa. Okay? Number 2 po is the lack of financial education. So yun na nga po, no? So dito po sa atin, ito po ay survey nagsasabi na 53% lang yung financially quotient, di ba? Yung ilan sa mga Pilipino po may alam pero hindi po lahat nagpasa ng bill kung saan they are seeking to enhance financial literacy for OFWs especially. And kaya nga po, no, financial education remains the key component to equip Filipinos, most importantly OFWs, with the skills and knowledge to make a sound financial choices. Kasi kung wala po tayong kaalamang pinansyal, talagang kawawa po tayo. Kaya naman, yan naman po yung tulong ng IMG. Number 3 po is that people live longer today. Diba? Mahaba na buhay po natin. Why? Because of technologies. Diba? Yung life expectancy po ng mga lalaki nasa age 69, sa mga babae naman is 75. Is that a good news? Actually, yes. Good news po na mas mahaba na po yung ating life expectancy. The question here is, good news po ba kung during the time na nag-retire ka, hindi ka na nagtratrabaho at wala ka rin pong inaasahang pera? That's hindi, di ba? So kung titignan po natin, ang atin pong challenge dito is during our retirement years. Kung hindi po tayo nakapaghanda during the time na tayo po ay nag-retire na, di ba? During the time na tayo nag-retire, doon din lumalabas yung mga sakit. May mga health crisis, retirement crisis po tayo. And most of us, sinasabi, aasa na lang ako sa pension, sa PhilHealth, sa government securities. Actually, okay naman po na meron po kayo lahat ng mga yan. Pero hindi po siya sapat. One reason why I joined IMG during the time po na naghahanap po ako ng vehicle, paano mapalago yung pera, is magre-retire na po kasi yung mother ko. And during that time, gusto ko pong ma-preserve yung pera niya. For sure, ako po, no, tinitignan ko na po kasi yung perspective na hindi na mag-work si mama. And single mom po siya, ni-raise po niya kami magkakapatid, 3 po kami, and ako po yung bunso. So during that time, iniisip ko, wala nang magiging source ng income si mama. Anong pwede kong gawin? And that's the time, di ba, na nag-aral ako, natutunan ko paano po ma-preserve yung kanyang retirement fund. And actually ngayon, nagpe-pension po siya, hindi po talaga siya sapat, di ba? So senior citizen na si mama pero hindi po sapat yung nakukuha po niya from the government security. So kailangan po talaga, we need to find ways pa para makapag allocate for our retirement fund. Number 4 po is the high cost of living. So people are having difficulty in saving money for their future needs. Bakit? Kasi yung inflation po natin, tumataas po presyo ng bilihin, tama? Dati magkano po ang presyo ng bigas? 'Di ba? Madami din pong umaaray dun sa presyo ng mga petrolyo natin. Pag yan po ay tumaas, 'di ba? And kung titignan po natin, dati kasi yung 1,000 pesos natin, napupuno po yung isang cart, 'di ba? Pero ngayon, 'di ba? Kung titignan po natin, isang plastic na lang 'yan. And para sa mga magulang nga, sinasabi, isang bote na lang 'yan or isang box na lang 'yan ng gatas, 'di ba? Para sa baby. So kulang pa kung minsan, 'di ba? So why do we need to invest? Why do we need to learn about financial literacy? Kailangan po nating matutunan paano po makapag-save at mapalago yung pera natin. Okay, this is one reason why we need to invest. Okay, so we need to understand how money works. Paano nga ba nag-work ang pera for us? There are 2 types po of income. Number 1 is the active income. Active income, dito po, ikaw mismo nagtratrabaho. It is your income from your direct labor. Wherein, kung ikaw nag-work ngayon, that's from your salary, di ba?
Kapag ikaw naman ay doktor, from your patient, di ba? Kung ilan yung pasyente mo, yun yung magiging income mo. Kung wala kang pasyente, wala rin po kayong sahod or wala din kayong income. Para naman po sa mga nagtatrabaho, kung hindi ka pumasok ng trabaho ngayon, walang papasok na income, di ba? Number 3, yung mga lawyers po natin, depende sa kliyente. Kung wala kang kliyente, di ba, wala ka rin namang income. And ano pa po, yung mga OFWs natin. Mga OFWs po natin, nagsasabi, 2 years lang ako sa abroad, tapos pagkatapos ng kontrata ko, uuwi na ako. Pero ano pong nangyayari? Na-extend ng na-extend. Why? Kasi kung minsan hindi nakakapag-save, hindi nakakapag-invest. And that's why we are here ngayon para po matulungan tayo makapag-save, makapag-ipon para pagdating ng panahon, we have money working for us. Okay? Number 2 is the passive income. Dito na po pumapasok that wherein our money is working for us. Kahit na parang ganito, no, natutulog lang tayo o di kaya kahit nasa bakasyon po tayo, kapag passive income, ang meaning po nito, income keeps coming even if you're not working. 'Di ba? Kahit hindi ka nagtatrabaho, may pera or income na pumapasok sa'yo. If you stop working, your income continues. Tuloy-tuloy pa rin yung income mo, 'di ba? Ito yung kahit natutulog ka, kahit wala kang ginagawa, may pumapasok na income. Okay? So ano po, saan naman po pwedeng manggaling yung mga passive income? Number 1 po dyan is the interest income from your investments. Kaya nga po, 'di ba? Ito yung topic po natin ngayon wherein we will aarlamin natin kung paano mag-invest sa mutual funds, sa stock market, para may passive income na mabibuild po tayo. And meron din po dyan yung bonds, yung long-term healthcare, di ba? And royalty income from your businesses. O di kaya po, yung mga author ng libro, di ba? Hanggat yung mga libro po nila ay nabebenta at tinatangkilik ng publiko, yan po ay kumikita. So minsan lang siya nagtrabaho, pero hanggat may tumatangkilik sa libro niya or libro ng mga authors na yan, sila po ay kumikita. Ganon din po sa mga musicians, di ba? Minsan lang po sila mag-record ng kanta, pero hanggat yan po ay piniplay ng mga studios or ng mga tao, di ba, may kinikita po silang royalty income. Ganon din po iyon. Okay? And rental income, ito yung pinakamadalas na alam po natin. Ako po mismo, no, yan yung isa sa mga goals ko. So, when it comes to rental income naman, ginugol mo na makapag-invest ka on a condominium or di kaya sa mga bahay. Tapos, yung bahay na yan na pinatayo mo, ipaparenta mo. Diba? Pagka pinarenta mo, o diba? Tapos na yung pera mo, na-invest mo na doon, then hahayaan mo na lang na every 15th or every 30th or every month, di ba? Dahil may umuupa, may nagbabayad sa'yo. You're just waiting for the money. Di ba? Yan po yung tinatawag po nating passive income. And unti-unti, i-build po natin yan dito. Okay? So, do not work hard for the money. So ngayon, you are working, unti-unti, ilagay mo po yung iba sa mga pera mo, yung ibang pera mo, ilagay mo na sa investments, di ba? Ilaan na po natin yan dun sa mga gusto nating paglagyan at para lumago po yan. Para pagdating ng panahon, you have money working for you. So do not work hard for money. Let your money work for you. Okay? Kaya naman po dyan papasok yung ating goal ngayon na pag-usapan about stock market. So paano nga po ba nag-work yung ating stock market? And paano po nag-grow yung pera po natin? We have this rule of 72 or the compound interest. So ito po ay developed by Albert Einstein wherein sinasabi po rito that 72 divided by interest rate kung saan po nakalagay yung pera po natin is equal to the number of years kung kailan po siya dodoble. So paano po yun? An example, nag-open ka ng bangko. Ikaw nag-open ng bank, ng savings account, nilagay sa bangko yung pera mo, si bangko naman nagbibigay ng interest rate, 1%. Pero sabi ko po nga, 'di ba? Less than 1% pa binibigay ng bangko sa atin, pero for illustration purposes, 1% muna yung gamitin natin. E naglagay ka ng 100,000 pesos sa bangko. So using our rule of 72, 72 divided by 1 is equal to 72.
Ibig sabihin, every 72 years, dodoble yung pera mo. Kaya naman, after 72 years, yung 100,000 mo, dumoble na, naging 200,000. So, ang question, okay ba sa bangko mag-invest? Kung ang goal natin, paluguin yung pera natin, it's not enough na mag-save ka lang sa bank. You need to invest in mutual funds or stock market. Diba? Kasi masyadong mababa. And ang question, ilang 72 years dumadaan sa buhay natin, di ba? Minsan lang, kung minsan hindi pa umaabot. Kaya naman, na-develop po, no, yung tinatawag po natin na compound interest. Question ko ngayon is, do you want to have a 6 million, di ba? Gusto mo bang magkaroon ng 6 million? Paano mo yan ma-reach? So, number 1 na option mo, pwede ka dito maglagay, makapag-ipon ng 6 million if you work, di ba? You work hard for the money. Number 2 is, let your money work for you, di ba? So, kung gusto mo makapag-ipon ng 6 million, magtrabaho ka for ilang years, 30 years. So kung ikaw ngayon ay nag-earn ng 15 to 20,000. So kung nandun ka sa range na yon, nag-earn ka ng ganong halaga, so mag-ipon ka ng 200,000 per year for the next 30 years. Diba? So that's 6 million. Diba? Pero yon, walang kain-kain or konti lang yung ating nagagamit sa sahod natin, what more for our other expenses? Ito, income, ito, ano pa lang savings mo pa lang yan, investment mo pa lang yan. So, iba pa yon, di ba, yung expenses natin. Pero, I can give you a practical na pwede nating gawin. Wherein, you let your money work for you sa mababang halaga. So, kung example, you have 100,000, ininvest mo yan sa 12%. So, after 36 years, you have 6.4 million. Okay na ba sa'yo yon? Ngayon, ang question kasi dyan, meron ka na bang 100,000 pesos? So, kung wala pa, dito po tayo sa pinaka-practical. Wherein, at 12% interest rate, ininvest mo siya sa mutual funds or sa stock market. So, every month, nagsisave ka, nag-i-invest ka 1,000 pesos per month, and yan po ay 33 pesos per day lang. Di ba? Parang 33 pesos per day lang yan. For the next 36 years, you have 6.4 million. Di ba? Mas magaan, mas madali, mas mabilis, at lahat tayo kaya ito. Tama? So that's how you can make your 6 million. Pero ang question naman, kung ikaw nag-iisip ka kung saan mo ba ilalagay yung pera mo, sa bangko ba o sa mutual funds, 'di ba? Kung ikaw kasi ay isang depositor, inilagay mo yan sa bangko. So savings account yung tawag natin doon. Yung pera natin dyan, si bangko naman, hindi naman itatago yung pera mo, tama? Anong ginagawa ni bank? It's either ini-invest niya din yan sa malalaking securities like the government securities, dun sa ating mga treasury bills, sa mga commercial papers, sa mga stocks and equities, o di kaya pinakaano is talagang pinapautang, 'di ba? Yan ang negosyo ng bangko o di kaya sa real estate, ini-invest nila yan. At pag yan kumita, yung pera po na yan, nasa 12%, 'di ba? More or less nasa 12%. Ngayon, 'di ba? Natutunan mo ngayong araw na 'to na pwede ka palang maging shareholder through investing in mutual funds or sa stock market. So ikaw ay investor at ang pera mo nakalagay po sa mga investment companies. And yung mga pera po natin dyan, pag ikaw naglagay sa mutual funds, i-invest din po yan sa stock market. Pag ang kumita po yung kapag ang pera po natin kumita, yung mga stocks na yan kumita, babalik po yan sa atin 12%. Ikaw ngayon as investor ikaw ngayon as depositor, nilagay mo yung pera mo sa bangko, magbibigay sa'yo ngayon si bangko ng less than 1%. Bakit ganon? Kasi ganon po nag-work yung ating bank, di ba? Pero dahil ikaw ngayon may knowledge ka na, natutunan mo, na kapag investor ka pala ay shareholder ka, yung buong earnings ng pera mo ibabalik lang din sa'yo ng mga mutual fund companies at sa stock market, di ba? So ganyan po nag-work yung ating pera. And
when it comes po no sa investment natin, actually maganda pa po kapag ka sa mutual funds or tayo naglagay, yung gains po natin dyan ay not subject to personal income tax. So yan po ay tax exempt. Okay, tax exempt po yan sa bangko. Meron pa tayong tinatawag na withholding tax na 20%. Nababawasan pa yung earnings ng pera mo ng 20%. So, ang question, saan ka na ngayon maglalagay? Siyempre, 'di ba? Gusto natin dun sa may lago yung pera natin. Okay? So, always remember to achieve your goal at titignan mo magkano ba yung kaya mong i-save ngayon, magkano yung kaya mong i-invest, 'di ba? Para ma-reach mo yung financial goal mo. Kasi kung tinitignan mo, kaya ko po is nasa mga 5,000, 'di ba? Per month. Go for it, 'di ba? Kasi mas mabilis mo pong ma-reach yung iyong financial goal, first million. After 10 years, ma-reach mo yung first million mo, 'di ba? Pero kung kunwari, kaya mo pa ng mas malaki, better, mas mabilis nyo pong ma-reach yung iyong financial goal. Yung, lalo na yung first million po natin. Pero sa mga budgeted naman ang pera, 'di ba? Go for 1,000 pesos per month, 'di ba? Kasi after 30 years, may 3 million ka. So ganun lang po nagtratrabaho yung ating pera. Okay? So we can talk about it more. And kung minsan nag-aalala po tayo, no? Sabi po ng iba kasi hindi pa magandang maglagay ngayon sa market, hindi pa po magandang mag-invest ngayon kasi mababa po ang market. Actually, this is the advantage for us. Kung mababa ang market, the better. Why? Kasi we have this market history na nagre-recover po parati yung atin pong mga finances. 'Di ba? When it comes to our stocks, kapag actually dito po nagta-take advantage yung mga mayayaman. So we need to think as if we are already there. Yung mga mayayaman po kasi they take advantage of the crisis. Dito po sila mas nag-invest kasi kung iisipin, it is the time na discounted po lahat ng mga investments natin kasi mababa po yung presyo. So the time na mababa ang presyo, doon ka pumasok para pag tumaas na po ito, kasabay ka sa pagtaas at paglago nito. Okay? And I would like to share to you yung mga scenarios kung saan pwede po lumago yung pera natin. So number one scenario po is pataas ang market. This is our first scenario wherein every month po no nag-i-invest po ito 100 pesos per month for the next 6 months. Tapos, doon sa first month po, no, may 100 pesos siya, in-invest niya yon at ang presyo po nito ay 10 pesos per share. So, ang number of shares na nabili ay 10 din. So, tumaas po ang market, naging 12 pesos, 14 pesos, 16, 18, until such time naging 20 pesos. Napakataas na nung presyo. Mahal na kung tutuusin. Pero, ilan yung number of shares na nabili? 5 lang. Nung mataas na ang market, 5 shares na lang yung nabili. Always, ang goal po natin pag nag-i-invest po tayo, accumulate the number of shares. Yun lang po yung iiwan ko sa inyo. If you want na i-grow po yung inyong investment, accumulate po mas madaming shares. Okay? Kasi kung titingnan po natin, nakapag-accumulate siya ng 42.28 shares. So dito, total number of shares is 42.28. Last share po, last price po ng per share is 20 pesos, 'di ba? Tumaas nga yung presyo niya. So ang total value po nito ay 845.60. Pero magkano yung ininvest niya? 100 pesos per month. That's 600 pesos. So iniles po natin yung kanyang kapital. So naging 245.16 na po siya. So that is 41% na gain, 'di ba? So may gain ba siya? Yes. 'Di ba? Tumaas yung market 'di ba? And continuously na nagse-save siya at nag-iipon, nag-i-invest. Pangalawang senaryo, bigla pong bumaba yung market, 'di ba? Tapos biglang nakabawi. Okay? So ganun po ulit, bumili tayo 100 pesos per month, tapos ininvest po natin 'yan. So naging 10 pesos, 7,
pesos, 5 pesos, 6 pesos, 7, then naging 10. Bumalik po siya sa 10 pesos per share. So ang na-accumulate po nating number of shares is 85.25. Kapag yan po is i-multiply natin dun sa ating last price, that is 10 pesos, total value po niyan is 852.50. Diba? The total contribution po niya is 600 pesos, 252.50. That's a gain of 42%. Pero ito yung isa sa mga pinakamaganda. Ito yung sinabi ko na po sa inyo, take advantage when mababa po yung ating market. Why? Kasi ito pong scenario na to, sobrang bumaba yung market. Nagkaroon siguro ng crisis, di ba? Like nung pandemic. And unti-unti umaakyat na siya. Pero hindi pa nakapag-recover. And ngayon po yung scenario natin, hindi pa po tayo nakakapag-recover. So kaya pa po nating habulin ito. Kung may 100 pesos ka, 'di ba? Bumili ka, may 10 pesos per share. Nakabili ka, actually yung pinakamababa niyang pong bili is 1 peso per share. That's 100 number of shares, 'di ba? 100 number of shares po 'yan. Nung 2 pesos, naka 50 shares siya. So malaki-laki yung na-accumulate niyang number of shares wherein the total number of shares po is 257.22. Times yung ating pong last price which is 4.5 per share. Ang total value po nito is 1,157.49 less the contribution na 600. That's almost gain po niya ng 92.9%. So talagang bawing-bawi. 'Di ba? Kung titignan po natin. Ano po yung gusto kong iparating sa inyo? Huwag po nating timingan ang market. Kung hanggat maaga, hanggat kaya po natin, mag-invest lang po tayo mag-invest consistently and long term. So not timing is the better ally to help build wealth for your family. Building wealth requires a lot of discipline and time, di ba? So wag po nating hayaan na lumipas na naman yung ilang buwan na hindi po tayo mag-i-start. Okay? And yung pong ginagawa po kasi natin dito is yung strategy na money cost averaging. Whether the market is down or whether the market is up, we continuously invest in a specific amount, di ba? And hindi po natin tinitignan kung ito po ba ay mababa ang market or mataas ang market. Basta continuously nagsisave and invest po tayo. Okay? So wag tumiming, tuloy-tuloy lang. Okay? And ayan na nga po, no? Dito naman, ituloy po natin yung discussion about the stock market versus the mutual funds. Dito natin makikita ano yung difference ng stock market versus dun sa ating mutual funds. Kapag sa stock market ka po naglagay, you are investing directly to sa mga malalaking companies na. So directly ikaw mismo yung driver, 'di ba? Ikaw yung bibili, magbebenta, ikaw yung magde-decide anong kukunin, ikaw yung magde-decide kung ito ba ay ibebenta mo na or hindi pa, 'di ba? Dapat meron ka ding knowledge, may time ka, then may technical analysis and fundamental analysis, 'di ba? Kailangan alam mo kasi ikaw yung driver, ikaw yung magmamaneho. Hindi pwedeng sumemplang, 'di ba? Pero kapag ikaw naman wala pang knowledge, bago ka pa lang, so better go for mutual funds. Lalo na po for beginners, sabi ko nga. So you invest po with professional money management wherein dito naman para lang po tayong pasahero. So pag ikaw pasahero ka, kahit natutulog ka, hayaan mo na si driver, 'di ba? Makakarating ka pa rin naman dun sa paroroonan mo. Yung goal mo is marireach mo pa rin naman. Pero at least alam mo safe ka kasi yung driver na yon is professional na siya. 'Di ba? Alam niya kung saan ka ipupunta. So ito po yung difference ng ating mutual funds and direct stock market. Sa direct stock market po natin at saka sa mutual funds, pareho po silang may growth. Kasi yung pera po talaga natin nag-grow dyan. Pero ang difference sa direct stocks po natin, high investment requirement. May mga tinatawag po kasi tayong minimum board lot. 'Di ba? Pag tayo ay bumili sa mga stocks po natin, medyo meron po silang kamahalan. 'Di ba? Depende sa mga minimum board lot nila. Sa mutual funds naman, ang maganda rito,
low investment requirement. Dito nga sa IMG, once you enroll in IMG, automatically you have 1,000 worth of shares na. So you can add as low as 20 pesos. And ang maganda rin po with mutual funds is diversified po ito. 'Di ba? Diversified, hindi lang po 'yan sa isang stocks nakalagay, kundi marami po yung stocks, 'di ba? And yung mga stocks po na yon ay mostly ay blue chip companies. Sa direct stocks naman, kailangan may knowledge ka talaga. Personally, dapat alam mo kung ano yung ginagawa mo. Magbebenta, bibili, tapos may time kang maglagay. And sa mutual funds, ito, maglalagay ka anytime, diversified nga siya, and then professionally managed. Pag naglagay ka ng pera, hindi mo na iisipin, bahala na si fund manager doon. Okay? So sa stock market nga, no? Ganito po yung sample po natin sa stock market. Kung kunwari gusto mong bumili ng Jollibee stocks, dati po 27 pesos per share yan. Pero this year, 'di ba, nasa 230 pesos na siya per share. For example, noong year of 1997, nag-invest ka ng 100,000. May 100,000 ka, in-invest mo yan. Magkano na kaya kita mo ngayon? So, titingnan po natin, 100,000 pesos divided by 27, 3,703 shares yung nabili. Yung 3,703 shares po times 230 is equal to 851,690 pesos. Diba? Napakalaki na niya. Yung 100,000 mo, magkano kinita? 751.69. More than pa yan dun sa 100% na balik. Diba? So, ganyan po nag-work yung ating stock market. Okay? Sa mutual funds naman, habang ikaw natutulog, pasahero ka lang, ano pong nangyayari pagka gusto kong matutunan naman sa mutual funds? Dahil tayo wala pang knowledge, beginner pa lang tayo, yung pera po natin, pagsasama-samahin yan, tayo po as investors, ibibigay po yan kay fund manager. Si fund manager, i-invest po niya yan sa malalaking companies. Hindi lang po yan sa isang company, kundi madaming companies. And kapag yung mga companies na nag-investan niya ay kumita, babalik po yan sa atin sa mga investors. Okay? Yung earnings po na yan, yung kita po na yan, ibabalik po yan sa atin. Okay? And ano naman po yung benefit ko pag nag-invest ako on mutual funds? Ayun na nga, professionally managed po yan, potentially high return. Low capital requirement po, as low as 20 pesos, pwede na tayong magdagdag. Instant diversification kasi nga, pag nag-invest ka, hindi lang po sa isang company nakalagay, yan din po ay safe and transparent. Kasi here in IMG, meron ka pong tracker. Pwede mo pong makita kung saan napupunta yung pera mo. And tax exempt, diba? Always, diba, know your risk. Diba? The higher the risk, the higher the return. Ganun po siya. So, kailangan lang malaman mo kung ano yung risk tolerance mo. Pero the best way to reduce risk, if you want to invest in the stock market, lalo po sa mga baguhan, invest po in mutual funds. Kasi sa mutual funds po natin, si SSS nga naniwala sa mutual funds, nag-invest po siya dyan, tayo pa kaya. 'Di ba? Don't, okay po na, kung minsan sinasabi ng iba sa atin, okay na po ako sa SSS. Actually, that's great na meron po kayo. Pero, ang SSS po kasi natin is makukuha lang po natin yung kita niyan kapag po tayo ay nag-retire na. So kung gusto po natin ma-enjoy yung ating pera before our retirement years, syempre go for mutual funds para ma-enjoy mo siya. Kasi anytime withdrawable po pagka sa mutual funds po tayo naglagay. Okay? So how to start? Just begin and be part with IMG community. So ganyan na po karami yung ating community. And we are already worldwide. May mga members din po tayo outside the country, di ba? So once ba na ako nag-start with IMG, anong makukuha ko? Number one, sabi ko nga po, you are already automatic investor of Soldivo Mutual Funds. And as low as 20 pesos, you can already add on your savings or investment account. And also, yung pera ko saan po napupunta? Ito po currently yung ating top 10 holdings company.
kung saan po nakalagay yung pera po natin. Okay? And also, pinaka nagustuhan ko po sa lahat ay ito po ay mayroong free investment seminars. Dati po takot na takot akong mag-invest kasi medyo malaking halaga, pinaghirapang pera, tapos i-invest mo, baka mawala. Pero because of these classes na inatenan po namin, mas may confidence po ako na mag-invest. And kayo rin po, no? Once you enroll here in IMG, you can attend all these classes anytime, anywhere. Diba? Lalo na po, every Saturday and Sunday, we have this class on the stock market. About stocks po ito and mutual funds. Workshop number 3 po natin. And isa pa sa mga nagustuhan natin is the zero entry fee. Diba? Zero entry fee. Kasi sabi ng iba, sa labas na lang po ako. Meron naman akong kakilala na ganito ganyan, na pwedeng doon ako mag-save, mag-invest. Pero kung sa labas po kasi tayo, mga fund manager, directly pumunta po kayo doon, sila po ay mayroon tinatawag na entry fee. That's 3 to 3.5%. Diba? Nung fund na i-invest mo. And kung tutuusin, kung iisipin po natin, may 100,000 ka, nag-invest ka, so babawasan po yun ng 3 to 3.5%, that's already nasa mga 3,000 to 3,500 pesos. Diba? Eh dito, and every time na nag-a-add ka, nababawasan din po yung investment mo. Diba? Pero dito sa IMG, zero entry fee, yung buong 1,000 pesos mo, ibang bibili yan ng shares. Diba? Hindi na yan mababawasan, zero entry fee. Diba? So yun yung maganda. Once ka lang nag-member, pero yung membership fee mo, lifetime na yan. Yun yung maganda. Anytime na pwede ka maglagay, kung naka 1 million ka na, wala yung bawas, diba? Okay, so ito naman po is just a sample of monitoring natin. Magkakaroon din po kayo ng ganyan. Mamo-monitor po ninyo yung inyong investment inside. And as low as 20 pesos nga, sabi ko kanina, you can invest as low as 20 pesos. Okay? So kung gusto po nating mag-start, just be a member of IMG. Ang ating membership fee po is 6,000 pesos here in the Philippines. Kung kayo naman po ay nasa abroad, that's 9 to 12,000. Depende po no, dun sa ating conversion rate. So kung gusto niyo pong mag-start, just message me or the person na nag-invite po sa inyo or nag-send sa inyo ng video ito. Okay? So para makapag-start na po tayo with your application. And we have this lang po, no, yung renewal fee natin na 1,500 every year para po nare-renew siya. And take note po, no, being an IMG member, isa lang po ang mutual funds sa mga benefits po ninyo. Diba? Baka sinasabi nyo po, naku, mahal yung 6,000. Actually, isa lang po sa mga membership benefits natin ang ating Soldivio Mutual Funds. And actually, madami pa po tayong benefits dito. That's total of 65 benefits here in IMG once you enroll. And ito po lahat ng yan, monitor niyo yung inyong benefits. Lahat po ito ay benefit ninyo here in IMG. Pero yun nga, automatically, once you enroll, ma-enjoy mo na yung pagkakaroon ng mutual funds investment. Pwede ka na magdagdag as low as 20 pesos and i-grow lang po natin yan. Okay? And you have to take action. Kahit na anuman po yung mga na-share ko ngayon, kung hindi po tayo magte-take ng action, sayang naman kasi lilipas na naman ang araw, lilipas na naman ang taon. Lahat po tayo, we always have an excuse not to save or invest. But no matter what your excuse is, one thing is sure, next year for sure, tatanda na naman po tayo, lilipas na naman ang isang taon. Yung mga anak mo, 'di ba? They will enter college and kailangan po natin ng funds para sa education nila. And syempre darating din po yung time OFWs po natin or tayo working ngayon, we will retire and stop making active income. So darating yung time mag-stop po tayo sa trabaho natin. Ang goal po natin ngayon while you are working, you are already building your passive income. Okay? And congratulations for finishing this class and you can claim your free gifts po, no? Just message me or the person na nag-send sa iyo ng video ito
para po mabigay po namin yung free ebook at saka ito pong free gift po namin. Okay, so I'm Lynn Burton po, and you can add me on my Facebook account, Lynn Burton. You can also contact me on my phone number, and you can also email me if you have questions sa aking email account. So we start building your future now. So congratulations and take the first step na po. Congratulations!